So yun nga ano, part 2 tayo, Davao City, flexing pa rin tayo, Duterte's Legacy. So shout out natin si ano no, si Marquiso TV, si Raymond TV 3399, tapos si Rosalie Ligaya 6410. Yan ang mga nagko-comment yan ah. Tapos shout out kay Elizabeth Lumapat. So sila kasi yung mga nagko-komento dito. Tapos shout out din kay Lorina Lozano, shout out kay Strategist 1233. Shout out kay Nitrospeak. Yan si Nitrospeak, parang matagal na tong nanonood sa aking channel. Oo, ano ko to recognize. Alma Lumagbas and Cherry Villasino. So shout out to sa inyo lahat diyan naman nagko-komento no. So kayo yung mga binasa ko kasi yung comment nyo kanina, kaya napag-isipan kong magawa ng content na gaya nito. Like nagkaroon ako ng ano ng gana no, gana. So nabuhayan ang loob ko, imbes ako tinamad, ako'y mag-upo-upo muna sana doon sa park na aking pinuntahan. So ito, ako'y naglalakad ako dito para gawin ko yung mga ginagawa ko ninyo. For example, sabi ni Marquiso TV, Davao City is the most livable city in the Philippines. It is clean and beautiful and the people are disciplined. But remember, there is no such thing as perfect. Okay, noted no. So sabi ni Raymond TV, mabuhay ang lungsod ng Davao. Okay. Adja. Parang Hong Kong ang Davao, sana ganyan din sa amin, sabi ni Rosalie. Hindi siya taga Davao pala no. Kasi wish niya maging Davao alike ang syudad nila. So ano ba yung tinatawag, ano ba yung ibig sabihin ng Davao alike na gusto niya? No, so siguro gusto niya yung maging disiplinado ng mga tao lahat. O hindi man lahat kasi wala nga perfect, so at least karamihan no, majority. So maganda rin safety gaya nito sa Davao City. So sayang. Ano ba lugar niyo ma'am ano, Rosalie? I mean ano, sino ba to? Elizabeth Lumapat no. Ay saan ba ito? Rosalie Ligaya nga ano. So ano ba lugar ninyo? Sabi kasi ni ano Rosalie Ligaya, parang Hong Kong na ang Davao, sana ganyan din sa amin. O di ba? Parang Hong Kong. Si Ma'am Rosalie ha, awayin niyo. Siya yung nagsabi na parang Hong Kong. Awayin si Rosalie pati sinabi Hong Kong. Magalit ang ibang ano diyan, syudad sa Pilipinas. Bakit ang Davao ang sinabihang ganon, di ba? Dapat lugar lang nila, dapat ang may karapatang tawaging Hong Kong or Singapore ganyan. Tapos saan pa ba? Hanap pa tayo ng pwede siya shoutout natin. Yun na nga, bali si ano naman, Elizabeth Lumapat, sabi niya ang ganda ng libreng sakay. Nakakasakay kami kahapon. Very nice ang design sa loob. Basta ang ganda-ganda talaga ng bus, super lamig pa. So sabi naman ni Lorenzano, thank you sa always pag-vlog sa Davao City. Update ka na. I'm so proud being Davaoenyo. Sabi naman ni Strategist, Solid Duterte kami dito sa Zambales, Luzon. O diba? Talagang nationwide yan, worldwide ang Duterte. Tapos si Nitrospeak, sabi niya, congratulations ninyo bay, just continue vlogging about Davao City para ma-aware ang tanang Pilipino nga nindot kayo ang Davao City. Sabi ni Alma Lumagbas, agree ako sa lahat ng sinabi mo. Sabi naman ni Cherry Villasino, ang ganda talaga ng Davao City, we're proud of being Davaoenyos, mabuhay City of Davao, God bless sa buong Davao City. So yun, bali from here ikot tayo, pero iikot natin yung camera kung ano makikita ko natin. As you can see, ng mga tao dito naglalakad, nagja-jogging, walking, running, biking. Yan. So may aso pa dito natulog, di ba? Sarap ng buhay ng aso. Oh. Grabe, maging aso, feel na yung ambience ng lugar, napakalamig kasi dito. I mean, hindi malamig, like na maganda ang hangin, presko, malinis. Tapos tawag nito, yun, payapa. Tapos alam niya ang mga tao sa Davao City, mga respetado, hindi naninipa ng aso, no? Tapos may mga pamilya nagpipiknik, ganyan. At maganda na, may mga magtutropa, magkakaibigan, naglalakad, walking. So ngayon dito tayo, ito yung pinaka high street ng Ashuela Cove ng Davao City, kung saan matatagpuan yung mga shops, dining and restaurants, barber shop, maraming pwedeng puntahan dito. Yan, baker, medical aesthetics. So mula dito, tapos natin ikot yung camera kung naman nakita natin dito, no? So pamilya, barkada, tropa, lahat, bata, matanda, of all ages andito, no? Tapos ikot tayo dito sa loob. Ito parking space nila. Marami silang parking space dito, doon sa unahan din sa likod nito kabila. So meron din silang parkingan. So may mga establishment dito, mga shops na hindi pa open, no? Kasi bagong develop nga lang to. May nagsabi nga daw na itong Ayala ay matagal daw gumawa. May ano sila dito, gym, basketball court, meron silang covered court.
Yan. Yan na ha, ang lugar ng Davao City. Ito tayo dadaan na. Yan ang parking space nila doon sa unahan. Diba? May aso. Pet. So pet friendly ang lugar. So may mga kaibigan akong mga taga Luzon, Manila, no? Tagalog, sabihin natin mga Tagalog na lang. So pag sinabi kasi Tagalog, that's coming from or living in Calabarzon. Ng Calabarzon, Region 4A. Central Luzon, particular, specifically sa Bulacan Province. Pinadaanan ko dito. Parang na wrong turn ako dito ah. So sige lang, safe ang Davao City, private or public places man. Okay. Wala na wrong turn na ako dito. Ha? So labas tayo ulit. So sa mga nasabing sana ganito daw ang lugar nila, Davao City parang Hong Kong na daw. So ayun, awayan niyo sila Rosalie ha, hindi ako yung nasabi na parang Hong Kong. Mga taga Davao disiplinado, mababait, pero pag inaway yung mga Duterte, mabait pa rin kami. Wala kami magawa, no? Malungkot na lang ganun, tapos dasal, tapos papakita na rin ang suporta. Kumbaga ang ginawa namin dito, mas lalong nag-aalab ang puso namin mga taga Davao na mahalin, isuportahan at ipaglaban ang mga Duterte kapag kayong mga Duterte na ang inaagrabyado. Pinupolitika talaga kasi lagi ng mga Duterte. Kasi banta sa kanilang pagiging kawatan at mga kriminal na mga sindikatong mga politiko. Ayun, may smoking area dito. Just in case lang ha. Pero parang sayang, no? Sayang yung paglalakad mo para madagdagan ng hangin ang iyong lungs. Tapos mag-yosi ka lang din. Pero siyempre, yan, that's their prerogative. So, ang dito, ang yosihan ay nakakulong sa ilang square meter. Parang 4 na di pa lang square meter. Isang di pa ganyan, times 4. Kasi 4 na di pa square. Ito yung lugar ng Davao City. So parang Hong Kong ba? Hindi ko alam kasi di man ako napuntang Hong Kong eh. Ito ha, yung High Street area. So doon sa unahan sa park. Huli natin puntahan yan. Dito mo tayo iikot. Puntahan yung mga shops sila. Meron mga Nike, Adidas. Paano ba ito basahin? Nike o Nike? May mga public restrooms. Maraming restrooms dito ha. Ang galing. Siyempre Aswilakov nga no. Halos karamihan, kung hindi man lahat ng mga mixed-use development projects ayan naglalagay ng mga free toilet use or free of use sa mga restrooms. So ang Ayala, I think consistent sila lahat. Meron sila mga public restroom. Pero hindi lahat malinis. Meron ako napuntahang Ayala na pero yung mga tao siguro dugyot, di ba alam no? Wala nang kinalaman ang dyan management. Mga tao talaga dyan nagtatapon ng mga chewing gum. Tama ba yun? Diba? So, ito yun na High Street. So ito hindi pa siya, bago lang to. Nung hali naman pasyal dito kasama yung nanay ko, wala pa tong ganito dito na area. So soon to open ng mga no, mga spaces. So wala pang tenants. Ito digital walker. Okay, lakad lang tayo dito. Ito dito sabi ko yung Adidas pala. Alright, Adidas. Maganda chill, upo-upo, pahangin, palamig, tambay. Pag wala pa masyadong ginagawa sa buhay, no? O kung marami nang ginagawa, pahinga, maganda rin, no? Pahingahan, chillax. Parang Hong Kong ba? Hindi nga ako sure, no? Yung mga pagkainan doon. Daming park dito sa loob, no? Ito, High Street.
Meron dun sa Seaside Promenade. At meron din sa may ano, pinakaunahang portion. Yung may Gaisano Center. Yellow Cab. Coffee Project. O, diba? Ito yung parke dito. Oh. So ito yung tinutukoy na Hong Kong. So baka lang tansya ko mas maganda pa nga to sa Hong Kong eh. Hindi kasi masyadong crowded. Sa Hong Kong kita ko sa mga video crowded. Ito yung tsura ha. Ang loob High Street, Ashwila Cove. So Duterte Legacy. Kasi nga ano nga dahil sa kanyang safety is the first policy. Safety is the first priority. Kaya pag safety, oh, yun, mga bago, iniwanan lang, oh. Diba? Yung akin naman, grocery, iniwanan ko na dito sa park. So, di ko alam kung andun pa yun ngayon. Tingnan natin. Ang halaga nun ay 1,700 lang naman, which is okay lang. Like, I'm not saying na okay, mawalan kayang halaga, pero hindi siya ganun ka laking halaga para sa akin, no? Para ma-devastate. Diba? Para manghina at manlumo. Kasi in the first place kasalanan ko naman talaga, dapat ko iniwan doon. Yung tuloy nawala. So parang Hong Kong daw, pero hindi, parang I bet to disagree. Mas gustuhin ko parang Singapore na lang siguro, mas okay pa, mas may chance. Kasi nga safety, no? Pag sinabi kasing safety, I'll go for Singapore. So yun na yun. And that makes sense kasi Davao City is the third safest city in the Philippines. I mean, in the whole region of Southeast Asia. Number 1 is Singapore City, Singapore, Chiang Mai, Thailand, and dito Davao City, Philippines. So dapat itong mga Pilipino galit imbes na magalit kayo sa mga Duterte at sa mga taga Davao at sa Davao City itself. Dapat maging masaya kayo, no? Taga Luzon, taga Visayas, in some part of Mindanao. Alam niyo, be happy. Kasi dapat proud kayo sa mga taga Davao, sa Davao at sa mga Duterte. Kasi if it wasn't for the Duterte, hindi kayo makakatikim ng third place. Hindi kayo, kasi Dawit kayo, Pilipino kayo eh. O pag sinabing Philippines, Davao City, o at least congratulations Davao City. Ano yan? Pride of the Philippines is Davao City. Kasi nga, hindi nakapasok ang Makati City, sa safest city in the Southeast Asia. O at saan pa man. Pero merong isa Davao City, so at least no, may enter tayo kahit isa lang. Okay na yun. Pasok sa top 3. O diba? Diba basa yun ha? O. Ngayon sabihin nyo, galit pa ba kayo sa Duterte? Siyempre galit pa rin kasi nga inggit. O. Inggit na tawag dyan. Inggit at yung iba baliw, ang iba adik. Yun ha, dito tayo parang mas maganda. Oh, galit pala kay sa Duterte despite sa maraming parangal, kadakilaan ang kailang naiambag sa Pilipinas. Oh, galit pa rin kayo kasi adik. Pangalawa, baliw, bangag. Pangatlo, yun na nga, naniniwala kayo sa mga fake news. Kaya tinan nyo yung Davao City, di naman talaga yayaman. Hala, debt free city, nakalimutan ko. Debt free city ang Davao City. Sige nga, yung lugar ninyo, wala bang utang? Siyempre meron. Hala, wala na yung bag ko dito, yung aking mga grocery. Kung wala na ang grocery ko dito, hindi safe ang Davao. Hindi ko iboto si Sara Duterte as presidente. Kasi hindi pala safe. Oh. Sinungaling pala mga taga Davao City. Sabi na safe daw ang Davao. Pero bakit nawala yung grocery ng vlogger? Di ba? O, tinan mo, pagkatapos sila mag-picnic, nagsiligpitan sila ng kanilang mga gamit. Ay, andyan pa pala, di ba? So ngayon, kung nawala ito, ay hindi ko na iboto si Sara Duterte kasi hindi pala safe ang Davao. Ay, safe pala, oh. Yan, aking grocery. Yes, maliit lang siya na halaga, 1,700 pesos lang, to be exact. Pero mahalaga yan sa akin, kaya ko nga binili yan eh. Ang dami pwedeng bilhin sa loob ng grocery. Pero bakit ito binili ko? Kasi mahalaga. Kailangan ko siya. I need it the most. So yun, tapos nawala. So hindi siya ganun ka, pwede ako bibili ulit bukas. Pero yun nga lang, i-turn off na ako kay Sara Duterte. Hindi ko na siya iboboto presidente, hindi ko siya ipopromote.
Kasi sinungaling para tong vlogger na to. O kayo din, huwag kayong bumoto kay Sara Duterte, no? Kasi napag-alaman pala natin lahat sabay-sabay, kasama ako doon na hindi pala safe ang Davao City. Kasi ang grocery na wala. Ninakaw. So yun lang. We're done. Thank you for watching. And yun nga, Duterte is the best legacy. Uy, akin to ha. Baka sabihin nyo hindi. Akin to. Mga isang oras na to dito na iwanan. Ito yung ito yung resibo na 1,700 na sinasabi ko sa inyo. Baka sabihin nyo gawa ko ng istorya dito. Yung pa naman ang laging alas ginagamit ng mga anti-Duterte. So here we are again. Yan, 1,700 ang kanyang amount. Kita nyo na yan. Debit card. Yun. So that's all. Thank you for watching. Ay, hindi ko na po muna ito. Baka sabihin nga ng mga dyan nga. Scam, dyan si Gala. Sinungaling. Di sa kanya yan. Gawa-gawa. Istorya lang yan. Siyempre rin. Ang bigat. So, dito tayo para mas malapit.